Isa mapagpalang araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Bangkal, Malolos City, Bulacan. Ang mga panayan po natin ngayon ang mabait na lingkod po ng barangay, naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanyang nasasakupan dito po sa Barangay Bangkal, Malolos City, Bulacan. Sige nagalang po ng barangay, Kapitan Namer ng Bulaong. Kap, kumusta na po kayo? Okay pa naman. Kap, may tanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang Barangay Bangkal? Dahil alam daw natin at ang laki ng pagbabago at pagunlad at igananda ng ating nasasakupan na barangay. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagsasagawa namin kung paano ba mas lalong mapapaganda ang aming panunungkulan at pag-maintain ng pagkakaisa ng mga lahat ng taga-Bangkal. Pauna na doon yung pagpapakita ng aming sanggunian na pagamat iba-iba yung aming naging kasama noong panahon ng dating halalang nakaraan, pero nakapagpakita kami ngayon ng pagkakaisa. Wow! Sa tingin ko, maging yung mga aspiring leader nakiayon sa ganong layunin. Kaya halos majority ng mga leader sa Bangkal at ang sanggunian nagkakaisa lagi sa magagandang layunin. Wow! Alright, sana all. Ganon din ang sangguniang kabataan, sana sumunod kayo. Stop lang. Kaya umaasa ako na maging guide sa lahat, lalo na sa mga kabataan, na patunay na ang pagkakaisa, maganda ang naging resulta, lalo na sa panunungkulan. Opo, tama. Okay. Pero kapay, tanong ko lang po, kumusta na po ba ang katahimikan at kapayapaan dito sa ating barangay sa ngayon? Yun na, wino-work out pa, pero kung para sa dati, kahit paano, naiba na rin. Naiba na. Pero matatawag natin na peaceful po ang Barangay Bangkal sa ngayon? Peaceful naman. Kaya lang, talagang yung mga major problem namin, like sa mga minor, hanggang sa ngayon, wino-work out pa. At talagang hindi naman tayo titigil. May magagawa at may magagawa, hindi lang talaga mabigla. Pero sabi ko nga, magtsatsaga rin yan. Sana nga, may ayos talaga ng tuluyan. At ito nga, baka pag tuluyan na natapos yung overcourt, kasi sa nakikita ko solusyon sa problema namin sa mga kabataan. Opo. Kasi doon po matututok na po sa sports. Yes. Alright, okay. Pero Kap, ayon sa aming survey, no, may tanong ko lang regarding sa peace and order nga po. Nabanggit nyo kayo na very, nga po, hindi natin masasabing very o kumbaga ibig sabihin. Pero ibig sabihin, regarding sa mga kaso, nasolusyonan nyo po kagad ito. Dito pala sa barangay. Okay. Marami naman. Kasalukuyan. Ano mga minimal cases na mga kaso na hinaharap nyo po dito sa ating barangay sa ngayon? Ang malibit sa amin, marites. Pero sa mga minor, yun nga, talagang maraming, hanggang ngayon, patuloy kami nag-iisip at nakipag-ugnayan sa mga sangay ng pamahalaan natin, kung paano gagawin namin sa minor. Dahil sa mga paulit-ulit na cases, tamang maliliit, pero kami man naghahanap kung paano kami mag-a-adjust pa. Yung solusyon talaga. Opo, alright, okay. Pero nga po sa aming survey, tahimik naman daw po na dito ngayon sa Barangay Bangkal. Nga po, alright. So dito naman po tayo sa kalinisan, Kap, dahil sa aming pag-iikot, wow, malinis na ang Barangay Bangkal sa ngayon. With lahat naman workout sa ngayon, pag itong this coming 2025, magpaplano kami kung paano pa mapapabuti yung pag-handle sa solid waste management. Opo. Sa ngayon, dumating na yung additional garbage truck. Provide na tayo. Wow. Tapos may MRF na rin inihahanda. No? And tuloy-tuloy po yung ating weekly cloth drive. Sana makaisip pa kami kung paano pa mas mapapahusay yung pagbibigay solusyon sa problema namin sa basura. Alright, okay. So dito naman po tayo, Kap. Yun nga po, Kap, isang taon at mahigit na po kayong naglilingkod dito sa Barangay Bangkal bilang ating ama ng ating nasasakupan o bilang barangay chairman. So may tanong ko lang po, ano na po nga ang ating mga naging accomplishment dito sa ngayon? Dahil ang laki na po ng pagunlad at pagbabago ng Barangay Bangkal? Hindi naman ilang yung
pinangako natin dati. Opo, Kahit opo. pa nung time na yun na bago mag-election, Mm. nandiyan na yung multi-purpose building cover court. Opo. Mga few months matatapos siya. Then, yung fire truck, mini fire truck, Opo. i-provide na. Additional garbage truck, meron na rin tayo. Then, natutukan ko rin yung pagtulong sa mga magsasaka Mm. na matagal na panahon na medyo hindi napansin. Last time pa siguro ng father ko hindi nakapaglaan ng panahon para sa kanila. Ngayon, this 2025, matutulungan namin ang magsasaka. Mm. Then sa vice versa lang, makakatulong din sila sa amin. No? Pinuwenas na lang din dahil napabaan tayo ng proyekto sa tulong ni Congressman Danny Domingo na maipa-espalto at malagyan ng solar lights yung main road namin. Opo, opo. Sabi ko nga, pag nagkakaisa ngayon ng mga namumuno, Tama po. yung blessing, dumarating pusa. Tama po. Bukod pa sa mga naisin o layo ninyo, para bang nalalaman na nasa taas na karapat dapat tayo mabigyan. Opo. Ganun ang mangyayari. Opo. Kaya sabi ko nga, tuloy-tuloy lang. Opo. Maging ehemplo tayo Para sa kabataan. para sa kabataan. Opo. Kung ang sangguniang barangay o mga katandaan ay nagkakaisa, ganoon din ang mga kabataan, magkakaisa rin sila. Wow, alright, okay. Kung may tanong ko lang Kap, kung para sa inyo, bukod sa nga po sa accomplishment na nabanggit ninyo, ano po ang pinaka-priority pa ninyo sa pag-unlad pa lalo ng ating barangay? Yung main Oo. problem na na-target namin yung drainage system. Release ka ng system. Tapos yung mga alley road. Mm-mm. Medyo kailangan mayayos. Kaya lang, multi-million bahala na kung paano. Mag-request. Pero tatry kami yung trabaho yun. Nakaano naman na sa mga paghaharap ng Oo. sanggunian. Nakapagsagawa na kayo ng mga resolusyon regarding sa mga yon. Mm-mm. Kaya lang talagang medyo malaking proyekto. Mm-mm. Hindi pa natin masasabi kung mamaterialize. Pero sana sa tulong at awa na nasa taas Opo. So yun ang priority nyo po sa ngayon Kap. No, Ang this drainage time of canal year. system. Wow, alright, okay. Kung nanonood po ngayon ang ating minamahal na mga kababayan Kap dito sa Barangay Bangkal, ano po ang inyong panawagan para sa kanila? Lalo po sa mga batas na pinapatupad nyo po dito sa ngayon. Ganun lang, tuloy-tuloy lang, sama-sama lang. Magpakisamahan tayo. Sabi ko nga, gagawin namin yung the best namin. Mm-mm. Hindi man sumapat sa panlasa ng nakararaan, pasensya na. Kung dahil talagang maaaring ako'y may kahinaan din. Kung hindi ako magaling sa ibang bagay, maaari doon na lang tayo mag-usap kung saan ako mahusay. Opo, tama. Pagtyagaan nyo na po ako. Hindi, after naman na natapos yung isang time ko, di bahala na po tayo mag-usap kung sino susunod. Sabay ka. Okay. Kap, nito nalalapit na po ang Kapaskuhan. Ano po ang inyong ipapahatid na magandang mensahe para sa ating mga kabarangay? Maging masaya lang po tayo. Kagaya ko, kahit walang pera, masaya. Sa mga minamahal kong kabarangay, maging salubungin po natin ang pagdating ng Kapaskuhan ng masaya at may malasakit sa isa't isa. Panawagan ko lang po sa pagdating po ng bagong taon. Isagawa po natin ang pagdiriwang ng bagong taon na ang isipin lamang ay paano magiging maligaya ang bawat isa at ang ating kapwa. Salubungin natin ang taong parating ng walang magiging problema. Puro saya lang. Yun lang po. Alright, ayun po mga kapares ang ating nakapanayam ngayon ang butihing lingkod ama ng ating Barangay Bangkal Malolos City, Bulacan. Magandang araw po mga kapares. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat po kay Kap and your family. God bless us all. Mabuhay ka Kap hanggat gusto mo and Merry Christmas and Happy New Year.